Ako si Maria at ito ang aking kwento. Isang malutong na sampal ang dumapo sa mukha ni Daniel. Natigilan at dahan-dahang ibinalik ang tingin kay Kara. Saka lang napansin ang ayos nito sa kama. Magulong buhok at halos hubad na sa suot na pajama. Lantad ang makinis itong balikat. "Sinampal mo ko?" Halos pabulong na wika ni Daniel. Matapos ay nilaan ang labing nagkasugat at dumugo. Nanilisik ang mga mata ni Kara at mabigat ang paghinga dahil sa pagpupumiglas. Ngunit hindi natinag kahit pa nakitang nasaktan si Daniel at matalimang tingin. Hanggang sa mahigpit muling hinawakan ni Daniel ito sa kamay, saka mariing idiniin sa unan. Nasasaktan si Kara sa ginagawa nito sa puntong naiiyak na siya. Pero hindi siya pwedeng bumigay at sumuko sa kagustuhan nito. Kailangan niyang lumaban. "Puparsahin mo ko? Gagahasain? Kung ayaw mong sumigaw ako tumingin ng tulong sa mga katulong ay pakawalan mo ko ngayon din, Daniel." Ngunit hindi siya pinakawalan ni Daniel at bahagya lang lumuwag ang pagkakahawak sa kamay. Nung sinabi kong magsimula tayo ulit, totoo yun. Hindi ako nagsisinungaling. Ngunit umiwas lang ng tingin si Kara. "Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko hayaang galawin mo ko. Hindi ka magkakaanak sa akin gaya ng gusto mo. Tapos na tayo." Sinabi niya yon ng puno ng hinanakit at galit. Kung ipagpipilitan pa rin ni Daniel ang gustong mangyari, ay hahayaan niya at pikit mata na lamang natatanggapin ng lahat para sa kapatid. Pero pagkatapos ay sisiguraduhin ni Kara na hindi magbubunga ang gagawin nitong kahayupan sa kanya. Hindi na siya magpapaapekto pa at pipilitin ang sariling emosyon na maging manhid na sa sakit. Dumagungdong kay Daniel ang binitawang salita ng asawa. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya sa kamay nito. Dahil sa oras na ipagpatuloy niya ang nais ay siguraduhin magtatapos na talaga silang dalawa. "Ano? Bakit hindi mo gawin?" hamon ni Kara. "Ituloy mo. Gusto mo hindi ba? Gawin mo na." Hiyaw niya habang sunod-sunod ang pagpatak ng luha sa mga mata. Tuluyan nang lumayo si Daniel at pinagmasdan ang nakakaawang pag-iyak ng asawa. Mukha mang mahina sa itsura ngayon ay sobrang tapang at talim ng tingin ipinupukol nito sa kanya. Hanggang sa tumalikod ng higa si Kara, tuluyan siyang tinalikuran. Saka sumagi sa isip ang dating siya na malamig ang pakikitungo kay Kara. Pero ngayon nabaliktad na ang sitwasyon. Bago umalis sa kama ay marahang hinawakan ni Daniel ang lantad nitong balikat. Naramdaman niyang naniga sa pwesto si Kara. Ngunit wala siyang masamang intensyon at gusto niya lang ayusin ang pajama nito. Sa tanghali ay tumawag si Eunice para sabihin na nailipat na sa Romualdez Hospital si Brenda at gusto siyang makita. Nasa study room si Daniel ng mga sandaling iyon, pagod at stress sa nangyayari. "Sabihin mong busy ako," inis niyang wika habang napapahilot sa sentido. "Pero sir, ayaw makipag-cooperate ni Brenda sa treatment at hinahanap kayo. Kahit anong sabihin ko ay ayaw namang makinig. Pati yung nanay ay pinaaway ako. Sobrang gulo ngayon dito. Hindi po ba pwedeng ipadala niya na lang siya sa ibang bansa?" Saad ni Eunice na hindi nakatiis. Sapat naman ang sweldo niya bilang sekretary pero kung tutuusin na hindi nakasama sa salary at trabahong mag-asikaso ng ibang tao. Umaga hanggang gabi ay pinepeste siya ng pamilya ni Brenda at hindi niya na ito matatagalan pa dahil may sarili rin siyang buhay. Hindi na nga niya naasikaso ang sariling kasal. Isang malalim na buntong hiningang pinakawala ni Daniel saka napatango. Obligasyon niya si Brenda at wala siyang magagawa doon. Hindi niya pwedeng ipasa kay Eunice ang lahat. Kaya bumalik siya sa kwarto at naabutang nakahiga si Kara. Ngunit nahuli niya itong gumalaw pagpasok kaya sigurado siyang gising ito. Lumapit siya sa kama saka nagsalita. "Lalabas ako. Pakihanda ng susuotin ko." "Ikaw ang gumawa. Simula sa araw na ito, hindi ko nagagawin lahat ng iutos mo. Wala na rin akong pakialam sa personal mong buhay o kung ano pa mang gawin mo. Hindi mo ko katulong kaya sa ibang mo ipagawa. Or tawagan mo sa Secretary Eunice. Dagdagan mo na lang ang sweldo para sulit lahat ng hirap niya." Kumunit ang noo ni Daniel. Hindi natawa sa narinig. "Alam mong hindi ko gusto na may nangingialam sa gamit ko." Sandaling katahimikan ng namayani sa loob ng kwarto. Maya-maya pa'y muling nagsalita si Kara sa namamaos na boses. "Wala akong pakialam. Tapos na tayo."
Hindi mo na ako asawa ngayon. Natahimik si Daniel habang nakakuyom ang kamay. Sa binitawang salita ni Kara ay parang sinasabi nitong magkanya-kanya na lang sila, na kahit kasal at mag-asawa pa rin ay wala na silang pakialamanan sa isa't isa. Hindi na siya alagaan at aasikasuhin gaya ng isang tunay na asawa. Ngunit sa halip na malungkot o masaktan sa sinabi ni Kara, ay napangisil lang siya. Dahil hanggat kasal sila, hindi ito makakawala sa kanya. Okay, if that's what you want. Pagkatapos ay nagtungo sa cloakroom para magpalit ng damit. Paglabas ay nakatingin pa rin kay Kara na ni minsan hindi siya tinapunan ng tingin hanggang sa pag-alis. Nagpunta sa ospital si Daniel ngunit hindi naman nagtagal dahil kay Brenda na walang tigil sa pag-iyak. Noon pa man hindi niya gustong napupunta sa ospital kaya mas lalo siyang nai-stress kapag nagtatagal. Napaka-depressing na atmosphere kahit na private at maganda ang kwartong napili para dito. Matapos makapagpaalam ay dumiretso sa kotse kahit na ayaw pang pumayag ni Brenda na umalis siya. Matapos makapag-seatbelt ay binalingan niyang paper bag sa passenger seat. Ang laman sa loob ay ang sunog na diary at wedding pictures nilang dalawa ni Kara. Dinala niya at ipapa-repair dahil baka sakaling maisalba pa at bumalik sa dati. Nagmaneho si Daniel patungo sa isang shop ng pangunahing services ay ang mag-restore ng old or damaged photos. Nakausap niya may-ari at sinuyang dalang gamit ng magnifying glass. Ilang minuto ang lumipas nang matapos to tinignan siya ng may awkward na ngiti sa labi. Pasensya na sir, pero mukhang mahirap nang maibalik sa dati ang pictures. Ganon din po itong isa. Napahinga ng malalim si Daniel habang nakatitig sa diary at wedding pictures. Mahalaga sa akin ang mga to, baka may magagawa pa kayo. Aniya sa naglabas ng pera. Eksaktong 10,000 na pwede niya pang dagdagan kapag pumayag to. Kumislap ang mga mata ng may-ari sa perang nilapag niya sa counter. Matapos ay muling ngumiti. Susubukan ko po, pero sir, may ibabalik ko man sa dati tong pictures ay baka hindi na para dito sa diary. Mapalitan man ng papel, pero ang mahalagang bagay na nakasulat ay hindi na po. Sa narinig ay hindi na iwasan ni Daniel na malungkot, na kahit nakabalik na sa kotse, ay paulit-ulit naglalaro sa kanyang isipan ang sinabi ng may-ari. Matagal siyang nanatili doon hanggang sa mapansing malapit ng magdilim. Tiningnan ni Daniel ang cellphone at napansing may messages at missed call siyang natanggap mula kay Eunice at Brenda. Pero ni isa'y wala man lang galing kay Kara. Tuluyan na pagtanto na wala na talaga siyang halaga para sa asawa. Hindi na siya mahal ni Kara. Hindi na siya kailangan pa. Gabing-gabi na nang makauwi ng bahay si Daniel. Sumalubong naman ng ilang katulong nagising pa ng mga oras na yon at nagtanong, Sir, ipaghahanda po ba namin kayo ng pagkain? Hinubad ni Daniel ang suot na jacket saka sumagot. Kahit anong light snack. Si Kara, tulog na ba? Maingat namang kinuha ng katulong ang jacket mula sa kanya saka tumugon. Bumaba lang po saglit para kumain ng hapunan. Pagkatapos ay nagtungo sa theater room para mag-practice saglit tapos bumalik na sa kwarto. Napatango naman si Daniel. Pag-alis ng katulong ay saka siya nagtungo sa dining area. Habang naghihintay sa pagkain ay nanigarilyo na muna siya sandali. Kumalat ang usok na unti-unti naglalaho sa hangin. Sumagi sa isip ni Daniel na dati-rate sa tuwing uuwi siya ay laging nakaabang si Kara. Pinaghahanda siya ng lutong pagkain at excited makitang reaksyon niya sa tuwing titikman ang niluto nito. Palaging malawak ang ngiti habang tinitignan siyang kumain. Dati pang tahimik at walang kabuhay-buhay ang dining area pero dahil sa masiglang aura ni Kara ay unti-unti nagkakabuhay ang paligid. Ngunit ngayon ay tila bumalik ang lahat. Puno ng lungkot ang buong bahay dahil sa labis na pag-iisip, hindi na namalay ni Daniel ang paglapit ng katulong na inakala niya si Kara. Sit down, samahan mo akong kumain. Utos niya pa. Sandaling katahimikan ng namayani at nang magangat ng tingin si Daniel ay nabigla siya na makitang hindi ang asawang nasa tabi. Hawak ang pagkain na para sa kanya. Ito na po yung pagkain niyo, sir. Saad ng katulong sa kanila pag sa table ang pagkain at nagmamadaling umalis. Napapikit si Daniel at mabigat na napabuntong hininga. Inaalis ang kung anumang bumabagabag sa kanyang isipan. Pagkaubos ng pagkain ay umakyat na patungo sa kwarto si Daniel. Marahan niyang binuksan ang pinto sa pag-aakalang tulog ng asawa dahil madilim na ang buong kwarto. Maging sa paglalakad ay nag-iingat din siya. Saglit na nag-alis ng sapatos at tumabi na sa kama. Dahan-dahang niyakap at talikod ang asawa. Daniel, gusto mo ba?
Biglang sabi ni Kara. Hindi alam ni Daniel na gising pa pala ito sa mga oras na iyon. Maya-maya pa'y bumangon si Kara at tinumpisang alisin ang suot na pajama. Madilim man ang paligid ay naaninag ni Daniel ang lahat dahil sa liwanag na dala ng bilog na buwan. Tuluyang lumantad sa harap niya ang hubad na katawan ni Kara na tanging underwear na lamang ang natitirang saplot. Hindi magpapaka-ipokrito si Daniel at aminadong nananabig siya. Gusto niya itong angkinin ngayon mismo, ngunit sa mga oras na yon ay mas gusto niyang maramdaman ang mainit nitong yakap. If you really want to do it, bilisan mo't pagod ako. Saka huwag mo kalimutang gumamit ng proteksyon. Malamig na wika ni Kara. Parang sampal sa pisngi ang binitawan nitong salita. Napatiimbagang si Daniel sa kabumangon at hindi na napigilang sumagot. Tingin mo ba sa akin ay puro talik lang ang hanap? Hindi man kita dahil sa madilim ang paligid ay nasisiguro ni Daniel na matalimang tingin na ipinupukol nito ngayon hanggang sa biglang hinila ni Karang kumot para takpan ang sariling katawan. Matapos ay nahiga at muling tinalikuran si Daniel. Ano pala kung hindi? Puno ng sarkasmong wika ni Kara. Nanlamig sa pwesto si Daniel, tuluyang hindi nakayanan ang malamig na pagtrato ng asawa. Ilang araw ang lumipas ay tuluyang naging bakante ang schedule ni Daniel. Gabi-gabi na siyang umuwi at sumasabay kay Kara sa pagkain hanggang sa pagtulog. At kahit sobrang lamig ng pakikitungo nito, ay pinagbibigyan naman siya. Nagsisiping sila twice a week, ngunit sa tuwing may nangyayari hindi siya minsan tinitingnan ni Kara. Lagi rin itong pinipigilang lumikha ng ingay o mag-response man lang. Para siyang nakikipagtalik sa manikang walang buhay. Kaya sa tuwing nakakaraos ay saka lang niya nararamdaman na hindi siya satisfied. Laging may kulang. Nabalitaan ni Melba ang nangyayari sa mag-asawa kaya napatawag ito sa anak. At dahil ayaw ni Kara na pag-alalahanin pang ina ay nagsinungaling na lamang siya. Sinabi niyang maayos ang pagsasama nila ni Daniel at tinatrato siya ng mabuti. Agad namang naniwala si Melba na masaya para sa anak. Kabaliktaran sa totoong nararamdaman ni Kara. Hanggang ang problemang kinakaharap ay tuluyang nakaapekto sa kalusugan niya. At makalipas lang ang kalahating buwan ay nangayayat siya. Nanapuna ni Daniel na sa tuwing magtatangkang humawak ay magbabagong isip at tila takot na masaktan ng asawa. Ilang araw ang lumipas ay muling nanumbalik ang lakas ni Kara. Bumabalik ang gana sa lahat ng bagay, lalo na sa pagkain. Marahil ay dahil na rin sa kailangan niyang harapin ang sariling studio at ang classical concert ni Sandro. Kailangan niya maging physically at emotionally healthy dahil tumatanggap na siya ng iba't ibang interviews mula sa mga journalist na naisibalitang naturang concert. At sa tuwing kailangan niyang magpakilala sa panayam ay hindi Romualdez ang dinadala niya, kung hindi ang Panganiban. Sa mga magazine at newspapers ay napakaganda ng ngiti ni Kara, kaya sa tuwing mag-isa si Daniel sa opisina ay pinagmamasdan niya ang litrato ng asawa. Tanging sa mga articles na lamang niya nakikita ang masayang mukha ni Kara. Gusto niya mang makipag-ayos ay talagang matigas at malamig ng pakikitungo nito. Hanggang sa isang buwan ang lumipas at pumasok ng unang linggo ng December. Matapos ang trabaho, ay muling bumalik si Lorin sa bansa at gaya ng dati ay nabalitaan ang nangyari sa kaibigan mula kay Ryan. At dahil gustong magsaya at mag-enjoy kahit sandali lang ay niyaya niya si Kara na mag-club. Pumayag naman, ngunit halatang hindi gustong ingay ng music. Bakit dito? Ani Kara, nag-aalala para sa kaibigan. Dahil may diferensya sa kaliwang tenga si Lorin, napinsala ito noon matapos masaktan ng debt collector ng mga magulang. Pinakiusapan pa nga ni Kara noon ang kapatid na dalhin sa ospital ng kaibigan. Ngunit hindi na nasagip pa ang pandinig nito. Habang nagsasaya ay may lumapit sa kanilang lalaki at hinihingi ang number ni Kara. Siyempre ayaw niyang ibigay pero dahil marami nang nainom si Lorin, ay inagaw nitong phone niya at ibinigay ang number sa lalaki. Agad rin namang umalis ang estranghero pagkatapos hanggang sa nag-umpisa ng maglabas ng sama ng loob si Lorin. Nito ay malapit nang ma-engage. Sa iba si Ryan pero ayaw namang makipaghiwalay. Pare-pareho lang silang lahat. Kapag talaga may chance, sisiguraduhin kung may mapuputol sa kanya. Ani Lorin na maya-maya pa'y tuluyang nakatulog. At ano naman yung mapuputol? Napalingon si Kara at nabigla si Ryan palang nagsalita. Agad nitong binuhat si Lorin para iuwi. Gusto mong sumabay? Alok ni Ryan na kaagad tinanggihan ni Kara. Pagalis ni Ryan habang buhat si Lorin, ay tinawagan niya si Daniel at eksaheradang sinabing may nangaharas kay Kara sa club.
Hindi pa man inaimanehong kotse, sumukan na si Lorin at pagkatapos ay nagsalita. Ano bang ginagawa mo dito? Baka magalit ang fiancé mo. Ramdam ni Ryan ang pagsaselos nito na ikinatuwa niya. Kaya sa halip na ihatid sa kondo nito si Lorin, ay dumiretso siya sa hotel. Pasado 11:00 na ng mga oras niyon at medyo nahihilo na si Kara, kaya nagpasya na siyang umalis sa club. Matapos mabayaran ng nainom nilang dalawa ni Lorin ay naglakad na siya palabas. Eksaktong kapapasok lang ni Daniel sa bar na pinapagpag ang suot na jacket maging ang buhok. Sa palagay ni Kara ay umuulan sa labas at bahagyang basa ang buhok nito. Nang mag-angat ito ng tingin ay kaagad na nagkasalubong ang kanilang mga mata. Matamang tinitigan ni Daniel ang mukha ng asawa habang nanlilisik ang tingin nito. Sunod niyang napuna ang suot na dress ni Kara. Maiksi, kita ang cleavage at hapit na hapit sa katawan. Nakakaakit mang tingnan pero hindi nagustuhan ni Daniel ang nakikita. Mabilis siyang lumapit habang hinuhubad ang suot na jacket saka ibinalot sa katawan ni Kara. Maraming lalaki sa paligid na paniguradong madudumi ang isip at handang manloko na inosenteng babae. Maka-score lang. Tara na. Aniya pero umismid lang si Kara. Ano bang ginagawa mo? Hindi na ako bata. I'm not a girl in her 20s. Kumunot ang noon ni Daniel. You're only 25 years old. Napangisi naman si Kara ng maalalang edad. Bata pang ang tunay pero masyado ng maraming pinagdaanan. Aniya sa isip. Pagkarating sa kotse ay dumiretso si Kara sa backseat at ayaw niya itong makatabi. Samantalang si Daniel ay pinabuksan pang asawa ng pinto sa passenger seat. Mukha ba akong driver? Aniya. Binaliwala naman to ni Kara at relax na naupo sa likod ng kotse saka ipinikit ang mga mata. Pinabalik mo sa bahay si Manong Lito? Dan ikaw ang pumalit sa pwesto niya? Pabagsak ni sinara ni Daniel ang pinto at nagtungo sa driver's seat saka nagsalita. Ang tabas talaga ng dila mo. Talaga, pasalamatan mo naman sarili mo dahil ito sa'yo. Masiglang tugon ni Kara, tila natutuwa. Tumingin si Daniel mula sa rearview mirror. Ngunit sa halip na matalim na titig ang nakita ni Kara sa mata nito, ay tila ibang emosyon ang nakikita niya. Walang idea na ang ipinupukol na tingin ni Daniel ay dahil sa naaakit ito sa itsura ng asawa. Ang mapulang pisngi ni Kara, ang lantad na balikat at cleavage, lalo ng makinis na hita. Nagtaas baba ng Adam's apple ito at napapalunok pa ng laway na kahit gaano pa kalamig ang pagtrato ni Kara sa gabing iyon, ay walang epekto kay Daniel na nag-init ng katawan sa kabila ng malamig at umuulan na panahon. Binuhay ni Daniel ang makina ng sasakyan at tahimik na nagmaneho pabalik sa bahay. Habang nasa kahabaan ng kalye ay bigla na namang bumuhos ang malakas na ulan kaya nang makarating sa bahay ay sinalubong kaagad sila ng ilang katulong na may dalang payong. Kinuha naman ni Daniel ang isa sa kanilapitan si Kara para payungan. Inakbayan niya ito saka sila pumasok sa loob ng bahay. Pagtapak ni Kara sa loob ay tinulak niya kaagad si Daniel saka malamig na sinabihang, pinayungan mo pa ako kung mababasa rin pala. Mauna na ako umakyat sa itaas at maliligo pa ako. Pag-akyat sa hagdan ni Kara ay nakasanod pa rin ang tingin ni Daniel. Naroon pa rin ang pagnanasa dahil sa suot na damit ng asawa. Kaya nang mabuksan ni Karang pinto ay bigla na lamang may humila sa kanya tinulak siya sa pader. Nagkaroon ng impact pero hindi naman siya nasaktan dahil may nakaharang sa likod ng kanyang ulo. Madilim man at hindi pa nabubuksan, ang ilaw ay alam ni Kara kung sino humila sa kanya. Walang iba kung hindi si Daniel. Dahil naamoy niyang pabango nito sa sobrang lapit ng katawan nilang dalawa. Hindi na kailangan ng salita dahil nahulaan na kaagad ni Kara kung anong kailangan nito sa kanya. Pwede bang mamaya na't gusto ko na munang mag-shower? Ngayon ko gusto, Kara, ani Daniel. Sa mabigat na paghinga at sa isang iglap ay kaagad inangkin ang labi ng asawa. Hindi na rin nagpumigla si Kara at wala na siyang lakas pa para magprotesta. Hinayaan niya si Daniel sa gusto nitong gawin. Ilang sandali pa inangat itong sanghita niya at dingin ng sarili. Wala dapat epekto kay Karang ginagawa ni Daniel ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nag-umpisa ang katawan niyang mag-init. Sa huli ay sinisi niya sa ininom na alak ang init na nararamdaman. Maya-maya pa'y bahagyang napasandal si Kara sa balikat ng asawa. Ang nabasang buhok dahil sa ulan ay humaplo sa leeg ni Daniel, dahilan para mangilabot ito. At walang ano-ano ay binuhat si Kara patungo sa kama at mabilisang hinubaran. Habang natatameme lang dahil bahagyang umiikot ang paningin.
Sa mga sandaling yon ay biglang tumunog ang phone ni Kara at dahil ayaw ni Daniel na maistorbo ay kinuha niya ang phone. Sumagi rin kasi sa isip ang dating message ni Peter kung saan ay kinikwento nitong bituin sa langit. Pero galing ang mensahe sa isang unknown number. Hi, ako nga yung kanina sa club. Kailan ka babalik at gusto ulit kitang makita? Basa ni Daniel sa message kaya tinignan niyang asawa na pumikit-pikit ng mga mata. Binigay mo sa ibang lalaki ang number mo? Oo, may nakilala ko kanina. Gwapo. Bakit? Hindi ba ako pwedeng mag-enjoy gaya ng ginagawa mo sa piling ni Brenda? Kung hindi mo matagalan na hiwalayan mo na lang ako, sad ni Kara. Napatiimbagang si Daniel. Nangingit-ngit siya sa galit at gusto itong saktan pero hindi niya magawa. Hindi niya kaya. Kaya marahas na lamang niyang hinalikan si Kara sa labi saka pinagsalikop ang mga kamay nilang dalawa. Napadilat si Kara matapos makabaw sa pagkabigla. Hindi siya nandidiri sa halik ni Daniel kahit na anong pag-iisip niya. Sa halip ay ibang pumasok sa kanyang isip na kung normal lang marahil si Brenda, malusog ang katawan at may magandang family background, ay pahirapan pa kaya siya ng ganito ni Daniel? Malamang ay hindi na, baka noon pa lang matagal na siyang hiniwalayan. Hanggang sa tuluyan niyang napansin ang side table. Ang wedding picture na sinunog niya ay nandoon, naka-frame, at dahil malapit lang siya naabot niyang picture frame, malungkot niya itong tiningnan. Sa isip-isip ay nag-effort pang maibalik ni Daniel ang pictures kahit na wala rin namang silbi. Ilang sandali pa hinaplos niyang gilid ng bahagi ng frame at sa isang iglap ay pinukpok sa ulo ni Daniel. Natigilan kaagad ito at napadaing sa sakit. Nang magangat ng ulo ay hawak nitong noong dumudugo. Nabigla ito at napatingin sa kanya. Marahil dahil sa alak kaya malakas ang loob niya ng mga sandaling yon. Daniel, kung bibigyan ako ng pagkakataon na may baguhin sa nakaraan, pipiliin ko yung sana, hindi na lang kita nakilala at minahal. Naging matagal ang titig ni Daniel, hanggang sa napangisi ito ng kakaiba. Marang hinawakan ng pisngi niya at saka nagsalita. Sayang, dahil walang ganoon sa totoong buhay, Kara. Walang paraan para makabalik sa nakaraan. Hindi kita pakakawalan at hindi ka makakawala sa akin. Ani Daniel sa muling inangkin ang labi ng asawa.